Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pasensya na po kayo kanina na gusto ko sana mag-live dun sa Chinatown. Alam po ninyo, kasabay po yan Chinatown ng aking vlogs. No? Kung 5 taon na po akong nagbablog, 5 taon na rin po ako nagpupunta dyan sa Chinatown. Una kong pinuntahan yan, yung una pong pagbablog ko. No? Diyan po kasi siyempre naghahanap tayo nun. Kaya kasabayan po yan. Kung gaano ko katagal na nagba-vlogs. Kasi baka marami po kasing bugok na nanonood dyan, nakalubog. Oy, yung mga gumagamit po ng aking ay may mga malalaking channel eh. Hindi kayo nagpapaalam sa akin, kabahan kayo, uy. Ang lalakas ng loob niyong gumamit ng ng wala kayong takot sa copyright. Ang lalaki pa naman ng channel. Ang hirap po magpalaki ng channel, sinasabi ko po sa inyo. Tapos, okay lang na ginagamit nyo ko na naniniwala kayo sa sinasabi ko. Pero titirahin nyo ko, tapos ginagamit nyo yung video ko. Sabi ko nga sa inyo, iisahin ko lang po kayo. Happy New Year po sa mga Chinese. Ang dami po. Ang dami pong tao kanina sa Chinatown. Napahinga ka sa politika eh, no? Kaya maganda talaga. Yun po mga pinuntahan namin doon, celebration lang. Wala po talagang politics, wala talaga, no? Minsan masarap din po yun, pupunta ka sa isang lugar, magsa-celebrate ka lang. Wala kang iniisip. Panay yung mga tao talaga, yung damdamin naman ng tao na gusto nilang sumaya. Paminsan-minsan nare-repress. Sabi ng mga anak ko, tsaka misis ko, ba't ka ba punta ng punta dyan sa Chinatown? Alam mong pagka-uwi mo, pagod ka lang. Kasi nga, nakakapagod eh. Dahil lalakarin yon, daming tao, ang sikip, mainit. Para naging tradisyon ko na po yun. Kaya lang, hindi po nga tayo nakapag-live. Pero kumuha na lang ako ng video. Abangan nyo po yan sa ibang channel ko. Anyways, Happy New Year. Na-refresh na naman tayo. Masaya na naman tayo ngayon. Masaya na naman tayo ngayon na dahil kumbaga na ano yung ano natin, no, yung naiba. Naiba naman yung ginagawa natin. Ay, pakinggan ano po natin, ang topic po natin yung tatlong bugok, no? Yung tatlong bugok na hindi ko alam kung Romualdez o BBM vloggers tong mga to, si Mike Abe, ito si Coach Bukbuk. Bakit po hindi natin siya tinatawag bakit po natin iniinsulto rin? Ang tawag niya kay Tatay Digong, si Digong eh, no? Talagang ano yan eh, talagang bastos na tao, no? Bait-baitan pero bastos. Hindi po tayo bababa sa level niya na tatawagin natin yung Pangulo na kung ano, no? Pangulong Marcos pa rin. Para maipakita po rito sa mga kabahan kayo diyan sa mga yan, akala nyo? Yan tatlo na yan, tsaka yung isa yung mukhang hindi naliligo. Yan tatlo na yan, Duterte supporter po yan nung presidente si Duterte. Ngayon po, Marcos supporter po. No? Pag iba na presidente, sigurado ba kayong hindi babaliktad yung... Okay. Tignan po ninyo Isa-isay natin. Ito hindi nakakatamad kasi itong si Dehin Goli. Pamagat na lang. Pero malalaman mo pinahapyawan ko lang, ito yung pinakapunto niya, nasa pamagat na eh. Ito po ang bira niya kaya po nila, etong tatlong bugokis na to, kaya natin tinatalakay ito. Wala na pong ano to eh. Wala na po itong, anong tawag dito? Wala nang tigil sa pag-atake sa mga Duterte. Pero ipapakita ko po sa inyo kung gaano kabugok tong mga to, no? Kung gaano talaga sila kabugok. Okay, itong mukhang hindi naliligo, wag nating pangalanan kasi baka sumikat pa. Alam nyo naman, isa lang naman yung vlogger na mukhang hindi naliligo eh. Ito po ang pamagat niya. Huwag natin pangalanan na JDB. Tumatambay dito sa atin yan eh.
Nakahalata na nga ako, ang daming tumatambay dito, kukuha ng mga viewers natin, di ba? Ayan, yung mga kumukuha ng viewers, tapos bandang huli, ano na, no? Ako na tinitira. Okay lang sana, wag na kayo magpasalamat sa akin. No, wag na kayo magpasalamat na nakakuha kayo ng mga viewers, pero tirahin niyo pa ako. Di ba? Okay. Ito ang pamagat niya. Akala natin political will, budol pala. No, ibig niya sabihin, yung 6 years ni Pangulong Duterte, akala natin may political will. No? Budol pala. Budol daw po si Pangulong Duterte. Alam niyo, ito magtapatan tayo. Ako, alam ko kung kailan ako humiwala, kung kailan ako umalis ng suporta kay Pangulong Marcos. 'Di ba? Pero ang sinasabi ko, alam ko kung bakit ko siya sinuportahan. Hindi lang po dahil kay Sara Duterte, no? Hindi lang kasi marami nagsabi nangangatwiran para sa akin no. Ito ganito po yung totoong nagsusuri, yung totoong vlogger na may paniniwala, no? Marami po nagalit sa akin na mga Duterte supporter. Malamang isa kayo doon. Nung bakit ako nag-BBM kasi ang lakas-lakas ng ano nyo, ang lakas ng paniniwala na dapat kung Duterte supporter ka, dapat nag-isko ka, 'di ba? Ganun po yung ano. Pero ano po 'yan, tiniis ko 'yan sa napakahabang panahon kasi naniniwala ako sa tao eh. Naniniwala ako sa sinasabi niya, ano yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Itutuloy niya yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Lagi yan, di ba? Sinasabi niya yan lagi. Siya lang po nagsalita nun eh. Kung ako Duterte, wag ko na idama yung iba. Kanya-kanya na lang kami ng paliwanag. Kung ako Duterte, susuportahan mo yung gustong magtuloy, continuity. Ngayon, tapos nung binabanata na ng mga kaalyado niya si Sara Duterte, tapos wala Dehin Bokiki, tapos yung pagganong-ganon na siya sa ICC, sabi ko ibang klase na to. Nagtanggal na ako. Hindi ko yan nililihim na ako ay nalinlang. Hindi po. Lantad na lantad yan. At alam po ninyo kung bakit ko siya sinuportahan. 'Di ba? Tapos ngayon, alam niyo na rin kung bakit. Binabanata mo na si Sara Duterte. Binabanatan. Hindi siya actually. Yung mga lahat na nakapaligid sa kanya. Binabanatan na si Sara Duterte dahil sa kanilang mga ambisyon. Pero ako, alam ko kung bakit. Tapos hindi nagtagal, wala pang 2 taon, no? Ayoko na sa administrasyon ni BBM. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Nagtatapat ako. Eto si Dehin Goli. 6 na taon mong sinuportahan. Ibig mo sabihin, ganong katanga. Tapos sasabihin mo, after nang wala na si Duterte, tsaka mo marirealize na, teka muna, hindi naman pala political will yung ginawa ni Duterte, kundi binudol lang kami. Talaga? Ganun, sinuportahan mo ng 6 na taon? 6 na taon ka na sumuporta kay Duterte, tapos sasabihin mo, nung tapos na yung panunungkulan, no? Tapos na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte, tsaka mo sasabihin na nabudol ka? Anong uri ng... yun mahirap eh. Sinuportahan mo for 6 years bilang presidente. Ito muna, dito muna tayo sa sa vlogger na mukhang hindi naliligo. Kahit na anong gawin talaga eh. Hindi ko po sinabing hindi siya naliligo. Iba po yung hindi naliligo sa mukhang hindi naliligo. Tapos sasabihin mo, 6 na taon mong sinuportahan, tapos nung wala na sa pwesto, ay nabudol pala ako. Bugok ang tawag doon. 6 na taon. Pucha, hindi pala political will yung ginagawa. Paano mo nasabi yun? Biglang lahat na ng ginawa ni Duterte, mali na. Kasi tapos na yung panunungkulan. Anong racist doon? Hindi racist yun. Mukhang hindi talaga naliligo.
Hindi ko sinabi na amoy ko na siya, hindi ko pa nakikita ng personal yan, eh. Kasi pag nakita ko sa personal yan, baka magtago ako. Mga nakakatakot, di ba? Una ko itatago yung mga gamit ko. Hindi kasi nakakabwisit, eh. Pwede naman yung tirahin si Pangulong Duterte na mga ginagawa niya. Pero wag niyong lolokohin yung mga tao na 6 na taon yung sinusuportahan si Pangulong Duterte. Tapos sasabihin niyo hindi pala dapat sinuportahan yan. Yung sinasabi niyang political will, pambubudol pala. Hindi po ganun. Dapat meron kayong, ewan ko lang ha, ewan ko kayo po, kaya kayong lokohin ng mga ganyan. Okay lang na, ako sa akin okay lang na pero wag niyong lolokohin yung matagal na pong niloloko ng mass media, ng traditional media, yung mga Pilipino. Ang purpose nating mga vlogger, iangat sila, matagal na silang binubo ng mass media. Kung ano sabihin ng media, pinatatanggap nila. Pati ba naman tayong mga vlogger, ganun pa rin natin iti-treat sila? Hindi po. Dapat po binibigyan natin sila ng katwiran. Bakit ayaw mo na kay Duterte? Pwede naman eh. Ang hirap kasing ipaliwanag, di ba? Mahirap ipaliwanag na 6 na taon yung sinuportahan tapos ngayon ay sasabihin nyo na lang na nabudol kayo. Alam nyo kung bakit? Kinakailangan nyo kasing siraan si Duterte. Pag siniraan nyo si Duterte, ang tatanong lang sa inyo ng tao, bakit nyo sinuportahan kung palpak pala mga ginawa? O, di ba? Nabudol kayo? Utot nyo. Ang tagal nyo naman nabudol. Nung wala na sa posisyon, tsaka nyo na-realize. Dalawa lang po yan. Niloloko nyo yung mga Pilipino katulad ng panloloko ng traditional media sa kanila, or kayo talaga bugok. Dalawa lang yan eh. Bugok ka ba talaga? Mukha ka na nga hindi naliligo, bugok ka pa? Or niloloko mo lang yung mga Pilipino? Yung sinasabi nyo nun, siya na rin nagpahamak sa sarili niya. Yung sinasabi mo nun na ikaw ay naniniwala na may political will si Pangulong Duterte at wala naman pala. Walang political will. Bulahin nyo lolo nyo. Hindi makakapag-conduct yan ng war on drugs nang walang political will. Yun po pinakamahirap eh. Hindi yan makakapang-away, hindi niya maipapasara yung ABS-CBN, hindi makakapanawagan niya na isara yung ABS-CBN. Hindi niya aawayin yung mga oligarko kung wala siyang political will. Naintindihan nyo? Hindi nila ulitin ko, hindi aawayin, hindi makikipag-away. Babaw lang siya ng babaw sa mga oligarko kung wala siyang political will. Yun po ang katunayan na meron siyang political will. Binangga niya yung mga oligarko. Ano pa bang patunay ang kinakailangan ninyo? Okay, punta po tayo rito kay Yung eto bait-baitan, mukhang mabait. Mabait niyang kanyang paraan ng pananalita, di ba? Tapos tali-talinuhan kasi nag-aaral ako ng anong kurso daw niya? Nag-aaral siya ng abogasya. Ngayon lang po ako nakakita ng mga tao na nag-aaral pa lang pinagmamalaki niya. Nakita niyo pagkakapare-pareho nila, si TP nag-aaral, pinagmamalaki yung mga, di ba? Ganun talaga eh. Kaming mga andami na naming kursong tinapos. Hindi nyo alam. Akala nyo tambay lang kami. Di ba? Bakit? Ganun talaga eh. Yung mga tao, yung kung ano yung wala ka, yung mga pangarap mo sa buhay, nabubulalas mo yan. No? Kami nga, pinipilit namin magmukhang tambay eh. Kaming may mga tunay na wag na lang natin pagmalaki. Nakakainis kasi na para lang mag-appear. Ganun po kasi, no? Pag kulang ka sa kakayahang magpaliwanag, no? Pag may kakulangan ka sa pagpapaliwanag,
yabangan mo na ikaw ay nag-aaral ng abogasya. Oh, 'di ba? Nung parang ano 'yan eh, yung naalala nyo si ano, si Raul, oh. Naalala nyo si Raul? Nung nababatbat na si Raul ng mga batikos, yung siya ay natatalo na sa debate sa Kongreso, ano yung sinabi niya? Magna cum laude ako. Magna cum laude ba sinabi ni Raul? Nakalimutan ko, summa cum laude ba o magna cum laude? Magna cum laude, di ba? Magna cum laude ako, sabi ni Raul. Bakit mo sasabihin sa debate yun? Makipag-debate ka. Ang debate ay palitan ng katwiran, pagalingan. Summa cum laude ba siya? Oh, kita nyo? Anong gusto mong sabihin? Pag sinabi mo summa cum laude, matatakot na yung kadebate mo? Oh, hindi ganun. Di ba? Ayan, kaya nila pinangangalandakan. Eh. Nag-aaral kasi ako ng abogasya, hindi halata. hindi, hindi halata. Bakit? Anong gusto mong gawin? Abogado nga, pwede nga kontrahin yung sinasabi ng abogado. Ikaw, nag-aaral ka pala na abogasya. Nag-aaral pa lang, alam na ng lahat ng tao. Nag-aaral ako ng abogasya eh. Mabait ako eh. Pero tawag ko sa dating Pangulo, si Digong. Eh, iniinsulto mo yung Pangulo namin eh. May mga chiwari-wari pa yung mga yan. Si Badong, galit na galit kasi tinawag si Digong na si Digong. Paano hindi magagalit? Bakit hindi magagalit sa inyo? Eh, mga bastos kayo sa dating Pangulo. Si Pangulong Marcos, kahit binabatikos, dapat tawag Pangulong Marcos pa rin. Alam niyo kung bakit? Binoto ng tao yan. Eh. Huwag na yung pagkatao niya, yung boto na lang ng tao. Ganun kayo kabastos. Samantalang 6 years, 6 years. Sinuportahan niyo yan. Bakit niyo sinuportahan? Hindi pala kayo naniniwala. Ibig sabihin, may tendensiya rin na yung kasalukuyang Pangulo na sinusuportahan nyo ngayon, may tendensiya rin na pagdating ng araw na iba na Pangulo, putya, sisiraan nyo na rin ngayon. Di ba? Paano kayong mga supporter niyan? Paano nyo natitiyak na pagkatapos ng 6 na taon si Bukbuk, hindi tatawagin si BBM ng kung ano-ano? Ako matitiyak nyo sa akin na hanggang ngayon tatawagin ko siya President Bongbong Marcos, President Marcos. Kasi hindi naman nawala. Binoto ko yan eh. Alam niyo yun? Hindi mawawala na kinukontra ko na yung siya ngayon. Hindi pa rin nawawala na binoto ko siya. Itong mga to, nagsimula silang mga Duterte vloggers, tapos na iba lang ang administrasyon, wala naman silang masabi na ginawa ni Duterte laban sa mamamayan. Iba na eh. Di ba? Okay. Ang sabi niya, ito bakit sinabi ko na parang hindi na mahalata na nag-aaral ka na abogasya. Alam niyo, pag malaki niyo, dapat nasa ano rin yun, no? Kung sinasabi niyo ako nag-aral ng abogasya, nag-aaral ako, pakita niyo naman. Baka kala niyo mga walang pinag-aralan yung mga kinakantsawan yung mga vlogger. Baka magulat kayo. Yung mga simpleng mga yung hindi nagmamalaki ng kanilang mga pinag-aralan. Kasi, alam niyo yun, pagmamalaki pa si Digong ba si Digong ba naringgan nyo na ako ay political genius? Hindi na kinakailangan yun kasi nakikita na natin, nararamdaman natin na political genius eh. Hindi niya kinakailangan ipagyabang yun. Ganun po yun eh. No? Yung wala sa'yo dahil kinakailangan malaman nila na ako ay nag-aaral ng abogasya. Kasi yung mga diskurso ko, yung aking mga pinagsasabi, parang tanga lang ako. Baka magkaroon sa akin ng bakit ka parang tanga? Tignan mo Ang sabi niya, ICC, pasok. Ito yung pamagat. ICC, pasok. Yari ka, si Digong.
Yung si Digong niya, yung XI, in reference to Xi Jinping. Hindi ko alam kung bakit niya kinukuin kasi gaya-gaya yan kay Maravillas. Si Maravillas kasi Maudigs, di ba? Maudigs. Click sa mga fans ni Maravillas eh. Siya kasi inggitero. Kinakailangan meron din siya. Di ba? Kinakailangan meron din siya. Kaya siya, si Digong naman. Walang originality. Okay. Sabi niya, ICC pasok, yari ka si Digong. Tignan niyo Eto bang mga to, hindi nyo ba naunawaan yung sinasabi ng Pangulo natin? Pangulo natin yan, si Pangulong Marcos eh. Kayo, ano pa kayo Marcos vloggers ba kayo, supposedly? Di ba? Hindi nyo pa rin ba naunawaan? Ano sinasabi pa ulit-ulit? Walang jurisdiction ng ICC. Mas makapangyarihan ka pa, bok-bok? Bok-bok-bok-bok-bok! Mas makapangyarihan ka pa sa Pangulo ng Pilipinas? Pinapapasok mo yung ICC? Mas makapangyarihan ka pa? Kaysa sa Pangulo ng Pilipinas? Wala nga jurisdiction eh. Kala ko ba nag-aabugas siya ka? Naintindihan mo ba yung jurisdiction? Ano yung batayan niya? Siyempre, basa-basa lang yan eh. Bakit basa-basa lang yan? Para magmukha nga matalino, para mukha nagre-research. Di ba? Papakita niya ngayon. Ito kasi sinabi, Ano yung sinabi mo? Bakit mo pinapapasok yung ICC na nga uli? Ito raw ang batayan niya. Ayon sa survey, daw, yung mga Pilipino, unti-unti na gusto na nilang papasukin yung ICC. Tama yan. Kailan ginawa yung survey na yan? Ngayon. Yung survey noon, i-quote nyo rin yung survey noon. Ano sabi ng survey noon? Gusto ba ng mga Pilipino ang war on drugs? Overwhelming na gusto nila. Will of the people yan. Ngayon, kinukot mo survey. Tignan natin kung gaano kakabugok ka. So, ang paniniwalaan natin, hindi yung sinasabi ni Pangulong Marcos na walang jurisdiction ang ICC. Hindi yung sinasabi ng DOJ Secretary. DOJ Secretary, ibig sabihin yan, Department of Justice Secretary yan, maalam sa batas yan, abogado. Ikaw, nag-aaral ka pa lang. Okay. Ibig mo sabihin, yung sinasabi nilang walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas, mas makapangyarihan dapat yung resulta ng survey na sinasabi. Bakit tinanong yung Pilipino, gusto nyo ba mag-imbestiga ICC? Siyempre, ang tanong nyo dapat, gusto mo bang ipakulong si Duterte? Tinitiyak ko sa inyo, majority ayaw. Di ba? Okay. Ngayon, kung survey ang pag-uusapan, alam mo ba na tinambakan ni Sara Duterte, si Bongbong Marcos, at kulelat si Martin Romualdez? Ibig ba sabihin dahil overwhelming si Sara Duterte? Ang taas-taas ng survey niya kumpara kay Marcos at kay Tambaluslos at saka kay sino pa isa? Kay Zubiri. Dapat siya ang presidente? Hindi. Bakit? Dapat para ka maging presidente, may batas. Ano yung sinasabi ng batas? Di ba? Kailangan ihalal ka ng tao, hindi survey. Kasi kung survey ang pagbabatayan natin, dapat Pangulo natin si Sara Duterte. Kasi number 1 siya hindi mo nga maintindihan yun Kasi bukbuking ka Yung bukbok mo, pati utak mo, binubukbok. Bok-bok-bok-bok, bok-bok-bok-bok. Alam mo, ayaw ko kayong galing salita Kaya lang iniinsulto nyo, tama lang sa inyo yan. Dahil iniinsulto nyo dating Pangulo ng Pilipinas. Huwag nyo nang igalang. No? For the last 6 years, sinuportahan nyo. Bakit nyo sinuportahan? Hindi naman pala kayo maka-Duterte. Gamit ang tingin nyo kay Pangulong Duterte. Etong isa, si Dehin Goli.
Puta, nabudol daw siya. Pero tapos na. Yung panunungkulan, tsaka siya nasabi na budol. Ibig sabihin, 6 na taon, wala siyang kamalay-malay. Oh, Duterte tayo. Duterte, ganun pa ng ganun siguro yan, no? Duterte, puta. Nakita ko pa yan eh. Ako, matagal na akong Sara Duterte supporter, ha. Puta, nauna pa yan sa ano eh, sa Inday Sara Duterte ako. Isda. Naroon na kagad sa mga opisina eh. Huwag niyo sabihin dito to. Pinagluloko tayo ng mga to eh. Okay. Punta tayo rito kay ano, kay Mike Abe. Ito talaga, no? Pero hindi natin siya tatawagin ng ano kasi patawag niya naman kay Pangulong Duterte, Duterte. Thank you very much kay Jesse Pinerejo na nagbigay ng $499. Sabi ni Mike Abe, ito yung pamagat niya, PBBM lang makakatulong kay Duterte. Ang problema lang, hindi ko mabasa yung sulat ko, pangit ng sulat ko. PBBM lang makakatulong kay Duterte, ang problema lang, inaway pa. Ayan, ICC pa rin, no? ICC pa rin. Okay, dahil daw si PBBM daw po pwede niya raw pong pagka daw po naglabas, no? Ganito pa magsalita yan. Pagka naglabas ang ICC ng warrant of arrest, ay pwede pong utusan ni Pangulong Marcos ang PNP para dakpin. Ha? Para dakpin si Pangulong Duterte. Kaya ang makakatulong po sa problema ni Pangulong Duterte ay si Pangulong Marcos. Ngayon magsalita yan. Pero inaaway pa. Kaya po, hindi ko po maintindihan. Wala ka talaga naiintindihan. Alam mo, ito po yung classic na itsura ng mukhang matalino, no? Nagsasalita na parang matalino. Pero ang katotohanan, panay mga bugokis. Kinakailangan lang natin ipaliwanag kung bakit sila nagiging bugokis. Kasi yung sinasabi niya, yung legal daw, paulit-ulit, ito yung mga sinasabi niya sinusulat ko na para hindi ko makakalimutan. Kung utusan niya yung PNP, kung arestuin si PRD pag may warrant, pwede raw utusan ni Pangulong Marcos yung PNP pag may warrant na raw yung ICC. Okay, ano pa? Yung Kongreso daw po, mayroong resolution overwhelming na nagsasabi na papasukin yung ICC. Inuutusan daw yung pamahalaan. Tignan mo inuutusan daw yung pamahalaan para papasukin yung ICC. At ikatlo, paano daw pag na-pressure si Pangulong Marcos ng mga European countries? 'Di ba? Paano na lang pag pressure ng mga European countries si Pangulong Marcos? Oh, 'di ba? Baka bumigay siya at ipahuli si Pangulong Duterte. Alam mo, hindi ko maintindihan kung saan nagmumula yung mga pinagsasabi mo, Abi. Hindi ba kayo nakikinig sa Pangulo ng Pilipinas? Walang jurisdiction. Alam mo ba yung jurisdiction? Itanong mo rin sa nag-aaral ng abogasya. Pareho kayo mag-isip Sabi ng walang jurisdiction, yung ICC, kahit ba may resolution, bilib na bilib to sa resolution ng Kongreso. Ano ba yung resolution? Hinihimok lang. Wala silang kapangyarihan. No? Ang may kapangyarihan lang po sa foreign relations natin, Pangulo ng Pilipinas. Hinihimok lang yung Pangulo na papasukin. Pero nagsalita na po ang Pangulo. Ang gusto mo ba, Mike Abe? Ma-pressure, pag pressure daw, baka daw pressurein. Alam niyo naman, ang European countries, inaawitan natin yan na mag-invest dito sa Pilipinas.
papaano na lang kung paano niyo naiisip na kontrahin yung Pangulo? 'Di ba? Pag nagsalita, ganun po ba? Ang mga supporter ng Pangulo, kahit na nagsalita na ng paulit-ulit na walang jurisdiction, ipagpipilitan pa rin nila na makakapasok ang ICC? Bakit daw ganun? Bakit ganun? Magsalita si dating Pangulong Duterte na makikipagbarilan. Makikipagbarilan yung mama eh. Pag pinapasok nyo eh. Bakit nyo pinoproblema yun? At bakit nyo naiisip na magbabago ng isip si Pangulong Marcos? Thank you very much kay Constantino Diretso. Diretso lang po tayo sa pagpapakape. Doon ako nagtataka sa inyo eh. Sa totoo lang po. Paano nyo naiisip na anytime magbabago ng isip si Pangulong Marcos? Hindi nyo po pinagtatanggol si Pangulong Marcos. Actually, ang sinasabi nyo kay Pangulo, ikaw Abe, ang sinasabi mo kay Pangulong Marcos, ganito. Una, pwede siyang diktahan ng Kongreso. Kasi pinagmamalaki mo eh. Wala na, laos ng mga Duterte. Bakit? Artista ba sila? ang alam ko politiko ini-elect eh. Laos na raw. Ano ba yung artista ba yung mga Duterte? Ang laos, wala nanonood ng pelikula. Yung nga mga laos na artista, nananalo pa eh. Okay. Pag hindi ko po problema, wala na po akong iba-vlog. Hayaan niyo po ako problema at manood po kayo. No, yun po maganda natin. Kaya kung sasabihin nyo, wag ko nang problemahin ang lahat. Christy Season, thank you very much sa 125. Mamaya po mamaya ko kayo pipindutan na. Okay. Ang point ko lang dito, hindi mo sinusuportahan talaga yung Pangulong Marcos kasi ang sinasabi mo sa kanya, ang parang pinalalabas mo, pinagmamalaki mo na may resolution yung Kongreso. Ibig mo sabihin susunod yung Pangulong Marcos sa Kongreso? Ikalawa, sinasabi mo, baka pressure rin si Pangulong Marcos magbago ng isip. Nape-pressure siya ng mga European, pag pressure daw na European countries, baka magbago raw ang isip ni Pangulong Marcos, ipahuli si Duterte. Talaga? Naisip mo na yung Pangulo ng Pilipinas na sinusuportahan mo? Kasi kami kay Duterte, nung panahon ni Duterte, hindi po namin sasabihin na pe-pressure niya si Duterte ng ng mga Europeans, bibigay yan. Hindi po ganun eh. Actually, ang ginagawa mo kay Pangulong Marcos, ginagawa niyong weak yung Pangulo talaga eh. Kayo nagpapatunay na weak yung Pangulo eh. Kasi sinasabi mo, kaya siyang diktahan ng Kongreso. Kaya siyang diktahan ng mga European countries. Hindi pwedeng pumasok dito yung ICC dahil wala silang jurisdiction. Nagsalita na po si Pangulong Marcos at si DOJ Secretary. Ngayon, kung may iba pa kayong panukala, wala tayong magagawa. Kaya nga bugok kayo. Kaya nga tawag ko sa inyo, mga bugok eh. Opo, Voltes 5 yan. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong